So, pag-usapan natin itong try-catch and finally at saka throw, no? In short, try-catch block. Bali dito may dalawang sample. Sample ng walang try-catch block at saka sample ng merong try-catch block. Dito tayo sa walang try-catch block. Fast forward ko na to. Ayan, kung mapansin mo dito sa may sample ng walang try-catch block, meron tayong console log na magsimula dito. Okay naman siya, gumana. Pero pagdating dito sa may error, ayan, nagkaroon na siya ng error, no, which is yung init is not defined. Tapos hindi na siya nagpatuloy dito sa part na to. Kumbaga pag nagkaroon ng error dito, lahat hinto kung ano man yung meron sa ilalim, kung may logic ka pa dyan or etc. Pero ayan, pero pag may try catch block, testingin natin. Ayan, kung mapansin mo dito sa may try catch block, yung try dito niya itatry yung logic mo. Ayan, kung mapansin mo, ayan, magsimula dito, success yung try block. Tapos magpatuloy pa dito. Ito yung labas na ng scope ng try block, meaning outside na yan. In English ko lang. Pero ayan, kung ano man yung code sa ilalim yan, magpapatuloy kasi nga okay naman siya. Paano kung may error? Tingnan natin. Ayan, mapansin mo dito, magsimula dito nakalagay. Ito yon. Pero pagdating dito sa init, hindi nyo natin nuloy itong part na to. Kaya kung mapansin mo, diba wala siya? Kasi sinalo na kagad nito ni that catch or ni catch block. Ayan, may error. Ito yon, may error. Ayan, init is not defined. Tapos yung magpatuloy pa dito, nagtuloy pa rin. So kung naman yung logic mo sa ilalim, execute pa rin lahat yan. So hindi nasira yung buong script. Hindi katulad dito, 'di ba? Nasira lahat, kumbaga nag-stop lahat. So ayun yung try catch block. Ngayon yung with finally naman, testingin natin. Yan. So ito yung sa finally. Example natin ng merong error na. Arrow up key, enter. Yan, mapansin mo magsimula dito may error, sinalo ni catch block, tapos si finally umandar pa rin kahit anong mangyari. So kung wala mang error dito, si finally under pa rin kahit anong mangyari. So kailan ginagamit ito si finally? Ginagamit niya si finally kapag meron kang database connection, no? O pwede mong i-close o release dito yung connection na yun. Or kung meron kang loading spinner sa frontend, pwede mo rin gawin yun. Example, meron ka ditong basta sa frontend, pagka nag-react na kayo, doon mo malalaman na pwede tong finally na to. Bawa, yun nga, may variable kang is loading na nakaset sa false, tapos sa try gagawin mo siyang true habang nagtatry, naka-loading, no? Ngayon kapag kung mangyari nag-success, dadaan pa rin dito sa finally, so pwede mo ilagay dito yung is loading to false. So yung loading spinner mawawala na. Ngayon kung magkaroon man ng error, ganun din, dediretso lang dito sa finally din yun kagad after nung error. So yun, pwede mawala yung spinner. So maganda yung finally, instead na dito mo pa ilalagay yung mga logic na yun. Kung may error, dito ka pa maglalagay ng is loading false. Dito naman pagka nag-success yung pinepatch mo or yung code mo, dito ka pa maglalagay ng is loading to false. Medyo okay naman siya, pero mas maganda ko sa finally mo na lang ilagay kasi ito, yung finally laging tumatakbo regardless kung naman sa dalawa. Ngayon yung throw naman, kung mapansin mo kasi console log, dito lang to sa backend environment lang, hindi yan makikita sa frontend. Ngayon pag gumamit ka ng throw, tapos for example nagkaroon ng error, itong throw na to may kita to sa frontend o sa client side ni user, lalabas yan doon, pwede mo i-handle yan sa frontend, tapos ipakita mo to sa user na merong error.